Hello guys! Magandang umaga sa inyo. Andito na naman pala tayo para sa ating weekly investing video o yung journal natin. Ako nga pala ulit si Aaron at ang ginagawa natin ngayon is yung ating Philippine stock portfolio investing. No? But before tayo mag-start, lagi ko kasi pinapaalala to, yung reason o yung bakit kailangan natin mag-invest is para lumago yung wealth natin and matalo natin yung inflation. So, ang pinaka-important aspect ng strategy na to is yung savings part. Okay, kasi kahit gawin mo pa yung dollar cost average kung hindi ka naman consistently mag-i-invest, wala rin mangyayari. Okay, so ngayon, ang ginagawa natin, meron tayong 5,000 per week. So, 20,000 per month yon and 250,000 a year yon. Sorry, 240,000 to be exact. So, ayun, before tayo mag-start, gusto ko lang ipaliwanag na yung iba kasi weekly. Bakit weekly natin ginagawa? Since para lang magkaroon tayo ng update din sa market. Pero syempre, majority ng tao sa Pilipinas is kinsenas ang sahod. So, depende yan sa inyo. Kung tuwing kinsenas yung sahod nyo, di tuwing kinsenas kayo maglagay. Kung every month naman, di ba? Every month kayo maglagay. So, depende talaga yan sa inyo. So ngayon, babalik tayo, dollar cost average yung ginagamit natin na investing strategy. Tapos long-term active investing. When I say active, pag tumaas yung specific stock natin, nag-overbought siya, ibibenta natin siya. Okay? So ayun lang. Ayun lang naman yung, tas kung kagaya na to, Philippine stock portfolio to, kung gusto nyo mag-invest, BDO, Nomura or securities, COL Financial or BPI Trade ang mga pwede nyong gamitin na mag-open kayo ng account doon. Ayun, before tayo mag-start, tingnan muna natin yung portfolio natin. So kung makikita nyo, yung portfolio natin, ang sabi dito, 75,000 yung market value. Out of that 75,000, 2,000 pesos yung tinubo ng pera natin. Pag green, ibig sabihin, positive yan. 2.68%. Ibig sabihin ng kinita. Oh, sorry. Nakatingin ako sa performance. Ayun. Now, let's go naman sa ating individual stock. Worst performer natin is Union Bank. Which is okay actually, hindi to worst performer kasi nakaano tayo dito. Kumita tayo dito. Meaning nagbigay ito ng 2 beses na dividend. Isang 27% stock dividend. Then, parang 1%, parang ganon. Or mga ganon, 1% na pera. So hindi ko na post dito, sayang. But kumita ako ng at least 40, 300, 400 pesos, something like that. Okay, so best performer natin, same thing, Philinvest, nakabawi yung Philinvest. Nakita nyo, 30%, no? Just imagine kung 100,000 yung nilagay mo, di ba? Kasi may 30% yan, naging 130,000. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa iyo na mas malaki ang pera mo sa investing, mas maganda. Pero since nagsisimula pa lang tayo, wala tayong magagawa dyan, hindi natin hawak yan. So, ayun, as nagsisimula, as normal na Pilipino, gusto ko kasi ipakita dito na kahit pa 5,000 pa yan, as long as gagawin mo every month, consistently ka magsisave, kasi hindi mo pa makikita. Baka sabihin nyo, papanoorin nyo yung mga video na, nasa 3 buwan na tayo, 4 na buwan, tas ganito pa rin, wala namang halos kita. Anong point? Pero sabi ko nga sa inyo, kung may full-time job ka, rather than ilagay mo lang sa bangko yung pera mo or ubusin mo sa mga walang kwentang bagay, di ba? Why not invest? Yun lang yung point ko doon. Okay, so, uh, before tayo maglagay sa individual stock, magbibigay lang tayo ng financial news ito yung ginagawa ko, no, financial news sa ating mahal nating Pilipinas na bansa, no. So, ang sabi dito, Converge eyes Sky Cable following PLDT split. So, parang, kung babasahin nyo yung buong article, parang ayaw ng ibenta yan ng 6.75 billion broadband business ni Sky kay PLDT for unknown reason. Okay, so, maganda to. So, kung ibibilin ni Converge to, pwedeng maging catalyst to para tumaas yung uh, value nitong Converge, no? So, yung mga ganon, yun yung mga ganong catalyst. At maganda rin to is partnership, no? Siyempre, may mga asset yung Sky Cable. Sky Cable, medyo mura siya, no? Kung i-compare mo. Kasi may wifi din ako, medyo mura siya compare sa iba. PLDT, Converge is 1.5, pinakamababa ng PLDT is 1,400. Ang Sky ata may 1,000.
So, it's a really good catalyst lang para sa atin na mga nag-i-invest. Okay? So, ayun. Next one is yung, ito, $1 billion Indonesian toll roads enter MVP RSA merger talk. So, basahin nyo na rin buong article kung gusto nyong ano. Pero ibig sabihin, ito si Manny B. Pangilinan and si Ramon Ang, diba? Nag-i-invest sila, mga CEO sila. So, maganda rin yun kasi kung kikita sila, syempre kasama ka dun. Diba? So, ayun. Ayun lang naman yung ano natin. Overall, Philippine stock market will go almost 7,000. So, maganda siya. Ngayon, ayun, mapunta na tayo sa mga stocks natin. Ang unang, meron tayong 5,000, di ba? Same thing lang. Ang unang lalagyan is Alliance Global, which is, ayan, ilalagay ko na, AGI, yung ticker symbol. Yung unang 1,000 ko, dito ko ilalagay, no? Okay. So, hindi nyo nakikita yung calculator ko kasi naka-screen record lang ako. Or hindi ko alam kung nakikita yun. First time ko itong gagawin kasi medyo nagka-problema yung isa kong desktop. So, ito, 1,000 natin, divided by 10.7 na lang natin para mabilis. It's 93.45. 46, 93.46. Op. 93 point. Ayaw. Sorry, ba't ganun? Pag pinipindot ko. Not quite sure. Oh, 3.46. Okay, ayan na. Add position na ako. Hintay lang natin, may delay lang ng konti. Hop, ayaw ata. Ayan na, nalagay na natin yung unang 1,000 natin, no? Next one is, same thing, Vistaland. So, Manny Villar to, real estate company to. So, ito sa mga nakikita ko talaga na, ito yung isa sa mga major na naniniwala ako na pwedeng mag 3 to 4x maximum kung mababalik sa all time niya, lalo na mataas naman yung earnings niya. Okay? So, 1,000 divide by, kasi real estate ang pinaka natamaan ngayon, 1.67. It's 598.80. 598.8. Okay? Yun yung pangalawang libo natin. Next one is yung TFHI or Top Frontier Investment Holdings. So, holding company rin to, no? From the word itself. So, big company rin to. Okay? So, 93 per share, no? So, meron tayong 1,000. Divide by 93.2. Okay? It's 10.73. Excuse me. 10.73. Kung makikita nyo yan, ayan na. Oh, while ginagawa ko to, ulitin ko lang, hindi to financial advice. So, gawin nyo yung due diligence nyo kung gusto nyo mag-invest, no? So, yung 4,000 natin, same thing, it's pure gold. So, pure gold, isa to sa mga blue chip company sa Pilipinas. Kung makikita nyo naman, di ba, napakaraming pure gold. So, P gold, lagyan muna, no? P gold, nakikita ko rin, marami pa rin naman tao. Wala naman nag-close na location ng pure gold. So, sabi meron tayong 1,000 divided by the stock price of 27. Okay. Okay, it's 35.84. 84. Okay. Kung mapapansin nyo, lang tayo nalagay. That's okay. Makikita nyo yan. Pag nasiguro nasa year 4 or year 5 na tayo, makikita mo yung difference talaga. So, Security Bank. Security Bank is one of our sa mga bangko, no? 1,000 divided by 71.4. Oh, mali ako. 71.4. So, meron tayong 14.1. Okay? So, ayan na, nalagay na natin yung 5,000 natin for this week. 80,000 na yung market value natin. So, ulitin ko lang, guys. Just a quick recap lang ng ginawa natin. Yung 5,000 natin, hinati natin 1,000
1,000 each individual stock. Unang nilagyan natin is yung Alliance Global, second thing is Vistaland, third is yung TFHI, Pure Gold, and Security Bank. Okay? So, ganun lang. Makikita nyo yan after 5 to 10 years. Doon mo makikita talaga yung snowball effect. Ngayon kasi maganda, mababa yung stock market ng Pinas. Okay? So, salamat sa panonood guys. Ako nga pala ulit si Aaron. And lagi kayo mag-iingat. Ulitin ko lang dito financial advice at salamat sa panonood. Meron pa tayong dalawang video which is yung US stock portfolio and crypto portfolio natin. Okay? So, bye for now and have a great day and see you in the next video.